malamang. Baka kayo, doon sa may human na damdamin ng Panginoon, na para sa akin ang aking salitain ay ganito. Baka kayo, gusto niyo na rin akong iwan. Kita niyo sila. Nag-aalisan na sila eh. Baka kayo, gusto niyo na rin sumama sa kanila. Iwan niyo na rin ako. Okay. Pero praise God, hallelujah. Baka kayo gusto niyo nang iwan. Mabigat po yun. Do you also want to go away? Gusto niyo na rin bang umalis na rin? Question mark. But in verse 68, praise the Lord, ay meron pong Simon. Look closely in verse 68. But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ano po ang sinasabi ni Simon? Tingnan po natin maigi. Ang unang-una niyang sinabi na, sige, sama na rin kami noon, Panginoon. Hindi. Ang unang-unang kanyang sinabi ay napakahalaga. Na sinabi niyan, Lord. Ang mga salita ni Pedro ay napakahalaga at makikita natin ang pangatlo na halimbawa. Christian. Lord, to whom shall we go? Ito po ang totoong Kristiyano. Lord, to whom shall we go? Ano ang ibig sabihin ni Simon Pedro? Yung kanyang pong salita ng Panginoon sa Tagalog ay napakahalaga. Anong unang-unang salita? Sinabi niya, Panginoon. Na ang Lord ay meron ibig sabihin na nagmamay-ari ng buhay ko. Ang ibig sabihin ng salitang Panginoon, ikaw ang nagko-control ng buhay ko. Yung pong salitang Panginoon, Lucas sinabi niya, Panginoon! Paano niya po nang in-address si Kristo? Panginoon! Kanino kami pupunta? Kanino pa kami pupunta? Sa'yo lamang namumutawi ang mga salitang nagbibigay buhay. Anong klaseng pagkakilala ni Simon kay Kristo? Ang salita ng Lord kung saan ay nagpapahayag na si Kristo ang may otoridad at may kapangyarihan sa kanyang buhay. Mga minamahal, pag ating pong sinilitang Panginoon, yun pong ibig sabihin nun, ikaw ang nagmamay-ari ng aking buhay, hindi ako. Ang ibig sabihin po ng Panginoon, ikaw ang may control, hindi ako. Ikaw ang may control. Yung po ang salitang Panginoon. Kaya pag binabanggit natin yung Panginoong Jesus, ikaw ang aking, ikaw ang nagkukontrol, bahala ka, Panginoon. At sinabi niya ang dahilan. Sinabi niya, Panginoon, kanino pa ako pupunta? Panginoon, kung susunod ako sa kanila, kanino pa ako pupunta? Sa'yo lamang namumutawi ang salitang nagbibigay mo. Kilala ni Pedro si Kristo. Alam niya po kung saan. Na ang ibig sabihin ng Kristiyano ay this. Without Christ, I am Christian. I am nothing without Christ. Yung po ang pangatlo at totoong Christian. Without Christ, I am nothing. Anong deklarasyon niya, Panginoon? Ikaw ang buhay ko. Kung lalayo ako sa iyo, saan ako pupunta?
Hindi. Ang totoong Kristiyano ay sinabing, Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. Sa iyo lamang nagmumula ang salita na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ilan po sa atin na ganoon ang pagkakilala ng Kristo? Na hindi mo kayang mabuhay kung ano siya. Kapatid, yun po ang buhay Kristiyano. You cannot live without Him. Without Christ, you are nothing. Kaya kung lalayo ka kay Kristo, ano nagkakabuto? Mga minamahal, sa umaga po ito, yung pong aking pagnanais. Ang pangatlo na kung saan, kung ang una ay Kristiyano, Kristiyana kung saan ay pagkakilala kay Kristo, ay hanggang dito. Ibang Kristiyano na tinawag ay kilala si Kristo sa kanilang mga filosofiya, sa kanilang pag-aaral. Ang totoong Kristiyano, kilala si Kristo. Kaya mo mabuhay mo na si Kristo. Kapatid, pag hindi mo kayang sagutin yan, sinasabi ko sa iyo, kilalanin mo siya ng gusto. Jesus lang. Lord, I love those who love me. And those who seek me diligently will find me. In search for Jesus. Ano po ang sikreto? Proverbs 8:17. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Sino raw po ang sumbong kay Kristo? Sino po lamang ang makakasumbong kay Kristo? Those who will seek Him diligently. So those who seek Him diligently will find Him. Thank you, Lord. Kapatid, nag-iintay lamang sa Jesus. Kung hahanap mo siya, at ang kasing paghahanap, when you seek Him diligently means, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong hinahanap. Yun ang ibig sabihin, diligent seeking. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita. Ang tawag dyan, diligent seeking God. Kapatid, hindi mo manatagpuan, hindi mo gaano kilala si Kristo, hanapin mo siya. At sinasabi ko sa iyo, sinabi niya, you will find Him. He will. You will find Him. And this morning, mga minamahal, nakita po natin kung nasaan tayo. My challenge is this, ang ating pong iig, yung buhay-buhay. Ano pong ibig sabihin ng Christian? Christian, Christ, I-A-M. I am nothing without Christ. Nothing. Without Christ. Without Christ, I am nothing. I am. Yan po ibig sabihin ng totoong Kristiyano. Amen. Sino po ba rin mga Kristiyano? Amen. Sino po mga Kristiyano? Sino mga Kristiyano? Alay, talaga na noon. May grupo doon na tumamay sila sa pagkado. Doon pinapasobre. Ang ginagawa nila ay pagdibati lang. Yes, pero silang araw na kanilang ginagawa nila ay paligsanan. Depende mo yung talino. Biblia pag-uusapan. Kaya todo silang research yung Bible. Ang ginagawa nila para yung pagdibati. Ang tawag ko, Hard knowledge. Kristiyano. Alam ng Bible, pero wala. Amen. Ang toong Kristiyano, kilala si Kristo sa kanyang Kristo. Sino po itong believe ni Kristo? So, Lord, stand up.
worship